Kasi for us, yung school namin noon, parang napakalaking milestone na siya sa amin kasi puro lalaki nga yung sumasali doon. Lumabas lang siya na bigla. Tapos, that's when I realized na, maybe my advocacy talaga is for women. Yeah. I think kasi may mga films ako na nakikita na bakit ganun yung portrayal nila sa girls, bakit ganun yung, kung paano nila i-describe yung bilang isang babae, paano nila pinopublicize yung imahe ng mga babae. We're not celebrating Women's Month for hirap ng babae. Yeah. Kailangan makita mo yung pagiging isang babae ng isang tao sa pagiging isang babae niya. Kung paano niya ina-identify yung sarili niya na hindi porket, kapag sinabi mong hindi mo kayang manganak, paano yung mga infertile na women, di ba? So, hindi na rin sila babae. So, I think kasi womanhood is for inclusivity. Parang, not because na hindi mo kayang manganak, not because hindi mo, like, wala ka ng mga biological parts ng isang babae, hindi ka na babae. Parang for me kasi, let's go beyond the injustices na nararanasan ng mga girls. Kasi hindi naman measure yun ng pagiging isang babae. Ang dami nang nangyayari, tapos... Yeah. While it is very crucial to be known, let's be aware na hindi nakahadlangan, hindi natatapos yung boundaries ng pagiging isang babae sa mga paghihirap nila. Super daming kayang gawin ng isang babae, sa totoo lang. It's just that palagi lang tayong na overshadow, palagi lang nalalamangan ng mga bagay na driven by injustices. Yun. So ano yung kind of legacy na hinuhope mo for your art and journalism na iiwanan mo sa next generation for women? For me kasi siguro yung gusto kong iwan na legacy is that yung hindi mo kailangang maging super duper galing. Hindi mo kailangang ikaw yung pinakamagaling dapat sa lahat ng nakasama mo. Yeah. It's just that hindi mo kailangan mag-impress. Basta ang kailangan mo, you were able to express what you need. Parang expressing over impressing. That's what I want to instill to the youth artists out there. And bilang isang babae, I parang use art as an avenue for you, as a vessel to communicate what you need to communicate as a woman. If sa tingin mo kailangan ng parang call to action, sa tingin mo kailangan i-voice out yung mga nararanasan ng kababaihan, bilang artist, you have the advantage to do so. Kasi for me, feeling ko hindi ko maihiwalay yung pagiging artist ko and journalist kasi yung ginagawa kong trabaho sa pamamahayag na gusto kong may kailangan akong sabihin, gusto kong may i-call out ako or gusto kong mag-voice out ako. Kung hindi sa pamamaraan ng pagsulat, ginagamit ko siya sa art. Yeah. And that is something I want to inspire other people to do, specifically like my fellow artists. Yeah, ganon. If every woman could hear you now, what would you tell them? Do not be afraid. And yung do not be afraid na yun, it's applicable to a lot of things. Na do not be afraid to try new things. Do not be afraid to enter an industry or a place where males usually dominate. Do not be afraid to speak out. Do not be afraid to challenge everything or anything na yung initial na pagtingin sa'yo ng mga tao, especially ng mga lalaki. Do not be afraid to enter things na hindi usual sa karamihan. Ganun. Actually, for me, hindi dapat ginagamit yung kaya mo yan kahit babae ka. Yes. Yeah, kasi parang backhanded sense siya. Of ano siya. Yeah, parang it's backhanded. Parang nakakapanliit or parang nagdadrag sa'yo yung pagiging babae. For me, siguro, it's time to consider using kaya mo yan dahil babae ka. And for me kasi, never naging, well, maybe at some point, may mga tao kasing tumitingin sa pagkababae na bilang something na nagdadrag sa'yo pababa. Pero, as a matter of fact, sa experience ko, it is something na talagang nag-help sa akin to go further
to go beyond expectations. Kasi I understand na hindi ganun kadaling mag-voice out tungkol sa mga bagay na tulad yan, especially na violate ka. Yeah. Pero at the same time, kung hindi ka maglalabas ng tinig na mula sa'yo, hindi mo masishare sa ibang tao, paano ka paano may escape yung disposition na yun? Paano ka makaka-move on? Parang, yun. Siguro for the girls, yun yung gusto kong sabihin sa kanila. Pero at the same time, there's something I want to say din siguro sa mga tao na nasa paligid ng mga babaeng nakakaranas yun. Tulad kanina sabi ko, victim blaming is really prevalent kasi sa society natin, especially lalo na pag conventional, traditional, matanda, Yes. na parang kasalanan mo kapag ikaw pa yung na-violate, parang kasalanan mo na hindi mo na protektahan yung dangal mo. Pero at the same time kasi, pag ikaw na yung nasa mismong lugar, mahirap. Di mo na din alam yung Di mo na alam yung gagawin mo, di mo na alam kung ano uunahin mo, di mo alam kung magsasalita ka ba, kasi takot din yun eh. And for me siguro, yun nga, kung ang message ko sa mga girls na nakaranas ng ganun is huwag kayong matakot. Para naman dun sa mga taong nasa environment ng girl na yun is let's be understanding. Share ko na lang din. Originally, nung nasa ISM ako, isang collection talaga siya, isang series talaga yung pinresent ko doon. Tapos Hulagpos is basically ano siya, a portrait siya ni Aman Senaya. Pero yung ano niya kasi, yung mismong story niya kasi is mortal lang talaga siya. Mortal siya, tapos naligo siya sa river. Hindi ko alam kung saan river. Naligo siya sa river, tapos nalunod siya. Pero after niyang mamatay nun, dun sa river na yun, parang nag-resurrect siya, tapos siya yung naging goddess of water. Tapos parang for me, parang ang ironic niya lang na kung ano yung naging dahilan ng death mo, yun pa yung parang naging kinahihinatnan mo, or dun pa yung naging place mo afterwards. Tapos parang kahit yun yung place na gusto mong kumawala, wala eh, nandun ka na, tinakda, dun ka nilagay, ganun. Tapos parang it resonates sa, siguro disposition ng woman din sa society, in a way na kahit anong gawin natin, magiging part talaga tayo ng society. Kasi, sige, as humans, we are social beings, ganun. Pero kasi, yun nga, sa lahat ng injustices na nangyayari ngayon towards women's society natin, kahit yun pa yung maging dahilan ng violence na, or yung pain na nararanasan nila, part pa rin sila nun. And it's just really sad to think about it that way. Na yun nga, kahit anong gawin natin, hindi natin naiiwasan yung mga taong nagdi-discriminate sa women, yung mga taong ino-objectify yung mga babae, and yun, cases alike. Actually, ngayong grade 10 namin, may time na may pinabasang book sa amin sa Filipino about second sex. That book, A Second Sex. Tapos, parang it's really about that na yung binigyan ng kahulugan yung essence ng mga babae simula pa nung dati hanggang sa nag-develop ito into something na kung ano meron tayo ngayon sa society natin. Tapos, parang sinasabi rito na, ayun, yung mga factors na sinimulan kung bakit tayo merong ganito na parang ino-objectify yung mga babae, ini-stereotype, dinodominate sa mga bagay na ganun. So, sinasabi doon na parang ano din, parang marami siyang factor. Hindi lang siya nag-start basta-basta sa society natin. Maaring nag-start siya sa religion, sa mga belief, parang over time, mga culture. Yeah, tapos naging stigma na siya. Oo, naging stigma na siya. Over the years, dinala na siya ng mga ancestors. Naging societal hanggang norm sa na siya. naging generational thought na siya na kapag babae ka, dapat maayos ka sa maayos sa sarili mo. Tapos, minsan naiinis ako sa notion ng kababae mong tao. Tapos, di ba? Tapos, kapag babae ka, kailangan extra something ka, extra ganito ka. Parang, it's a responsibility or an obligation to do something more, to be more, and to surpass yung mga kailangang ina-expect sa mga lalaki. Katulad niyan, di ba, after, kapag ka,
after dinner, ganon. Tapos yung makikita mong nandun sa lababo, nag-uurong, naghuhugas ng pinggan. Yeah. Puro mga babae. It's either nanay or yung anak na babae. Tapos yung mga, like yung mga lalaki doon, diretso sa sofa, tapos manonood ng TV, Diba? ganon. Tapos parang, for me, parang siguro it's time naman na to change something about that. Na napaka-mundane niya, napaka-simple na kailangan kapag babae ka magaling ka sa mga gawaing bahay. Pero it's not it's not a gender role eh. It should be a life skill na kailangan Meron tayo lahat. kahit lalaki ka, kailangan marunong ka magugas ng pinggan, kailangan marunong ka magsaing, ganon. And yun, napaka-simple niya lang, it is something na makikita natin sa daily life natin. Pero at the same time, napaka-overshadow niya. Na, yun kailangan may, parang napakaliit na bagay na kung si kuya or si ate ba yung maghuhugas ng pinggan. Pero at the same time, it speaks a lot about our society. It speaks a lot about what we expect women to do. Ganon. Pero Sinabi rin dun yung part na parang it's a book na ang dami talagang realization na parang sinabi na yung difference daw ng babae at lalaki. Yung lalaki may capability sila na kapag tumanda sila, ang dami pa rin nilang magagawa. Habang yung mga babae, paganda sila ng paganda, tapos kapag tumanda sila, parang, alam mo yun, nawawalan sila ng value sa society natin. Nawawala yung Kasi value, tumatanda yeah. na sila, or kapag nagkaroon sila ng anak, Yeah. di ba? Bro, Bumababa yung value ng mga tao sa Kasi kanila. actually, may artista parang may reality show akong nakita na, hindi ko ba banggitin yung pangalan ng artista, pero mag-asawa sila. Tapos, sikat sila na couple actually. Tapos, parang kakakasal lang nila ganun. Tapos, nagjo-joke yung guy, or yung lalaki doon. Sabi, kapag daw, syempre manganganak, natataba ka, gano'n. Oo. Pag nanganak yung asawa niya raw, maghahanap daw siya ng mas bata. Tapos parang, Right. yung context nun, nagbibiro siya. Pero at the same time, it's alarming. Oo, It's something ang alarming niya talaga. Hello, asawa mo yan. Parang mawawala ba yung worth niyan pag nagkaroon ng laman? Pag nagkaroon ng belly, gano'n? Parang, yung worth ba ng babae nasusukat sa ganda niya? Nasusukat sa katawan. Yeah, nasusukat sa katawan, nasusukat sa kung kaya ka niya bang bigyan ng anak, ganun. And siguro, for me, closely tied kasi yung womanhood sa motherhood. And motherhood is a really, really, really big part of womanhood kasi bilang isang babae, tayo lang yung yun yung isang bagay na hindi kaya nang gawin ng isang lalaki. Kaya parang magic siya, something na kaya natin gawin. Pero at the same time, hindi naman doon natatapos yung womanhood eh. Hindi naman natatapos sa tanong na kaya mo bang magbigay ng anak. And hindi doon natatapos yung worth mo bilang isang babae. Tulad nga nung nabanggit ko kanina, 'di ba? Hindi naman lahat ng babae Yeah. may kakayahan na magbigay ng anak. Hindi lahat ng babae may physical qualities, may physical biological parts ng isang babae. Pero at the same time, they identify themselves as women. And I think there's nothing wrong about that naman. And yun, siguro, tulad na sinabi ko kanina, womanhood is for inclusivity. And inclusivity in progress. In a way na Yeah. hindi sapat na tinotolerate natin yung rise ng mga babae ngayon. Pero at the same time, we should advocate for it. We should do something about it. Kasi hindi pa rin natatapos. Yeah, hindi pa rin naman natatapos. As long as buhay tayo. Marami pa rin lumalaban para Yeah. sa rights nila. Yeah, lalo na ng exactly. kababaihan. And reflection na rin yun ng kung paano natin binavalue ang kababaihan sa society natin. And napaka parang backwards naman natin siguro kung hahadlangan natin yung movement na yun. So ayun, tapos na tayo. Patingin naman na sa'yo. Reveal na para Yeah. hindi tayo magkasama Let's gumawa. Tanan! So, explain yours. Yung sa akin, title ba muna? Okay, title. So, ayun, yung title nito is yung Bloomering of Womanhood. Shout out to, may nag-comment kasi kanina from Radio Broad's department, si Kuya Gab de la Cruz, na ayun, parang bagay sa kanya yung bloomering to womanhood. Ayun,
yung concept na ginawa ko dito, isa siyang babae na nakahubad na ina-embrace niya yung sarili niya habang nagbo-bloom siya. So, parang ine-emphasize niya lang na yung ngayong Women's Month, dapat palagi nating tandaan na palagi nating i-embrace yung ating qualities, yung pagiging babae natin, and always keep blooming. Always keep blooming. Always look at the brighter side and mag-bloom sa womanhood nyo sa way na ina-embrace nyo yung sarili nyo, at palagi kayong go sa journey nyo nang ine-embrace nyo at tinatanggap nyo yung sarili nyo nang hindi kayo nagpapa-apekto sa inyong paligid. Yun lang naman niya sa akin. Go. Okay. Patingin naman yan. Taran! So, ito po yung akin. So, like, so as you can see, I wanna make a series kasi na kasunod netong To Be a Woman is to Be Watched. So, super daming similarities. First, yung art style. Pangalawa, yung color palette. Medyo iba lang sa background, as you can see. And then, sa mga elements as well. So, kanina, medyo nahihirapan akong mag-title dito. Since series nga to. Since ito title siya, To Be a Woman is to Be Watched. This is simply entitled To Be a Woman. To Be a Woman. And dito kasi, di ba, na-highlight na bilang isang babae, you're subjected to be watched, to be judged, basically the downside of being a woman. Pero dito, I merged them. So, yung mismong focal subject, yung woman, so katulad siya dito. So basically, I want to, like, from here, pupunta siya, eto na siya ngayon. No, The brighter side ba? Ang brighter side, in a way na halo pa rin. So dito, yung mismong subject, siya pa rin to. Ayun, same features na nagsasabing siya to. Tapos, etong nakikita nyo, yung mga red marks na yan. Actually, kanina, ang ginawa ko is, naglagay ako ng red paint sa kamay ko, tapos nag-smear ako and stuff. Basically, this red mark galing sa kamay, it represents all the traces, all of the judgments, all of the pain our women has been like experiencing throughout the years, throughout the decades. Yung mga babae natin throughout the evolutions, lahat ng ginagawa ng mga women. Itong mga red marks na to, yung mga tinik nila, kumbaga. Ito yung pambabastos, pagdidiscriminate sa kanila. And as you can see, kung yung dugo dito is nasa eyes lang, since watched, ito, all over her na, since, for example, if you are sexually violated, mag-iiwan yun ng marka. It's, basically, the concept of it is ugly, but it's the reality. So, I had to include it here. Ang pinagkaiba lang is the background, the outer elements, kumbaga. Pink, basically femininity, but pink doesn't really equate to femininity, but I do think na, for me, for my context, malaki yung naging ambag niya, malaki yung naging meaning ng pink sa akin. And, of course, the flowers. Tulad ng kanya, actually, nag-iisip din ako kanina ng concept about blooming, ganon. Pero since merge nga yung concepts ng akin, I entitled it To Be a Woman. So, since, ayan, so yung mga flowers kasi, medyo nagpipeak siya out of the box, out of the canvas. And maybe that is a parallelism to women na kahit ganito yung nararanasan nila, kahit may red marks sila, kahit may mga traces na naiiwan sa kanila sa katawan nila, they will always find a way to go out beyond the box, to go beyond the expectations na nakikita sa kanila ng tao, to go beyond what is expected sa kung ano lang yung kaya nilang gawin. And for me, ito kasi, yun nga, tulad na nabanggit ko kanina, ito yung very personal yung mga flowers na nagamit ko dito. Yeah, kasi puro nagamit ko na sila. Kasi, actually, ito yung ngayon na meron. Ito yung ginagamit ko ngayon. And, hindi malayong gamitin ko to sa mga future paintings ko. And lahat ng flowers na nagamit ko dito may history. Lahat ng flowers na nagamit ko dito
nasubaybayan kung paano ako nag-paint, kung paano ako nag-grow bilang isang babae. And I think parang being able to incorporate a personal material, a personal belonging to my art piece or piece is really relevant to me as a woman and as a woman in art. Yun lang. Any final messages sa mga viewers natin? Sa mga viewers natin right now, to the woman out there, siguro sa mga kaedad ko na nagtatry, siguro sa mga artists din, sa mga women artists out there na halos kaedad ko lang, huwag kayong matakot mag-explore, huwag kayong matakot na to maybe to shift or to maybe to pursue what you want right now. So ayun, parang huwag kayong matakot na parang tahakin kung ano man yung nag-a-await sa inyo. And bilang isang babae kasi, yun nga tulad na nasabi ko kanina, hindi hadlang yung pagiging isang babae sa kung ano man yung gusto nyong makamit sa buhay. Dahil yun nga, gusto ko ng reform sa tinatawag nilang, kaya mo yan kahit babae ka. Now, I want you to prove na mas better gamitin yung kaya mo yan dahil babae ka. And yun, being a woman is a gift. Kahit mahirap sometimes dahil sa kagagawa ng, mga ibang tao, mga naliliit sa mga kagaya natin. Never siyang magiging hadlang sa kung ano man yung gusto nating dahakin. Kasi nasa diwa na natin yon, nasa pagkatao na natin yon, yung lakas ng loob bilang isang babae. And siguro time na rin para mapakita natin sa mga tao out there, sa mga kapwa natin babae, na kahit gaano kataas pa yung gusto nating kamtin, makakamit at makakamit natin. Yes. Yeah. Tapos siguro, ano ba? Yan sa kapwa ko babae, sa mga artists. Siguro sa artists, yan. Artists in general. Siguro, don't be afraid to, to try different art styles, ganon. Kasi ako, di ba, as an artist, super laki na naging shifts ko sa art styles ko. From digital art, yeah, from nag-start ako poster making. Sa cartooning style, tapos naging realism. Actually, natakot ako mag-shift from realism to semi-realism. Kasi, di ba kapag realism, parang yun na yung pinaka nakakaangat na style ng art na kaya mong gayahin yung mga shadows, ganyan. Ikaw na yung supreme. Pero, since ngayon, medyo nag-shift ako sa semi-realism para umayon sa, oras, ganun. Yeah. Parang, hindi siya nakakatakot. Dati natatakot ako na baka i-judge ako na tao, ano nangyari sa'yo? Ba't parang mas okay yung drawings mo dati? So yun, for artists, I think, being able to express yourself over impressing other people. Express over impress. Yeah, that's one thing.